Hello guys, it's me Elsie and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, kung isa kang domestic helper or na nagtatrabaho dito sa Hong Kong at plano mo magbakasyon. So para sa itong video na to, so just keep on watching guys. So in this video guys is basic lang to i-share ko sa inyo. Hindi na wala nang marami pang paligoy-ligoy. So ano nga ba yung mga requirements para sa pagkuha ng OEC dito sa Hong Kong? At ano yung mga panong proseso ang dapat natin gawin by walk-in. So share ko sa inyo to guys. So kaya tapusin mo tong video na to. Pero kung alam mo na kung paano mag-process, skip mo na lang tong video na to. Ito ay para sa mga iba na kagaya ko na dati nagtatanong wala akong matapagtungkalan. So, eto, i-share ko sa iba yung mga alam ko para makatulong din tayo sa iba nating kababayan na nandito sa Hong Kong. Pero bago yan, para may alam din kayo, so ako po ay isang domestic helper dito sa Hong Kong at 3 years na po ako na nandito ngayon sa Hong Kong at kababalik lang po natin dito sa Hong Kong at nagbakasyon tayo last year, September 2024. Kaya gusto ko i-share to para makatulong tayo sa mga kababayan natin na nagpaplanong magbakasyon at hindi na rin mahihirapan kung paano nga ba apply ng OEC o balik manggagawa. So sa dulo ng video na to guys, kaya tapusin mo tong video na to. Sa dulo ng video na to, i-share ko kung paano nga ba mag-walk-in, kung saan kayo pwedeng pumunta, saan ano yung mga dapat, para hindi na kayo maligaw. I-share ko na sa inyo yung location. So ano-ano nga ba yung mga requirements natin pag uwi tayo ng Pilipinas? Syempre, andyan ang passport, andyan ang hanapan ka ng visa, syempre yung verified contract mo, hanapin sa inyo. Syempre, isa din yung ticket mo at syempre yun nga yung balik manggagawa yung tinatawag nila OEC. Yun, kailangan yun dahil hindi tayo makakabalik o makakalabas ng Pilipinas kung wala tayong OEC. Kaya tandaan nyo, importante din ang OEC pag once na magbabakasyon lang tayo. Kailangan natin bumalik sa pinagtatrabahoan natin sa ibang bansa. Yan. At saka syempre, i-travel. Kailangan din yan. Pag once na magbabakasyon tayo sa Pilipinas, dahil unang-unang hahanapin sa iyo ang i-travel din yan. Disclaimer lang guys, hindi po ako related sa anong staff or mga ganyan, advisor or sa professional, ng member ng sa Philippine Consulate. Ako po ay base lang ito. Sinishare ko lang po ito based sa mga na-experience ko para makatulong tayo syempre sa ibang nating kababayan. Last Sunday is napunta ako ng Polo dito sa Philippine Consulate dito sa Hong Kong at ayun nga para i-verify ko lang kung same pa rin ba yung mga kung paano pag-process ng pagkuha ng OEC dito sa Hong Kong. Ano nga ba yung kailangan mong i-prepare ng mga requirements na hanapin sa iyo doon pag once na nag-apply ka ng OEC or balik manggagawa. Una mong i-ready is yung iyong syempre original passport, ang iyong verified contract, at saka ang iyong visa. Ayun. Yun ang mga kailangan mong So, ayun nga, sabi din nila, okay din naman pag online, pero kung problemado ka sa pag-online, mag-walk-in ka na lang. At least, everyday naman is open sila. Yan. Lagi naman silang open dito sa Philippines Consulate para pag kumuha ka ng gusto mo mag-process ng OEC, yun, open sila hanggang 9 to 5 yata ng hapon, mga ganyan. So, open naman sila doon. At saka, yun nga lang, hindi kasi pwede mag-taking ng picture doon or mag-video-video. So, may iba siguro na pero syempre, kailangan natin sumunod sa rules nila. Mahirap na, diba? So, ayun. Ano pa ba yung mga dapat mong gagawin doon pag nandun ka na, magpa-process ka na yung OEC. So, bibigyan ka nila ng papel. So, may babae doon na mag-a-assist o may isang staff doon sa na mag-a-assist sa inyo. Bibigyan kayo ng ganitong papel. So, yun doon sa papel, may perong kayong pipil-upan. Yung pipil-upan is ilalagay nyo ang inyong valid o active email
address, then yung kung kailan yung flight mo pabalik dito, and yung mobile number mo na active dito sa ginagamit mo sa Hong Kong. And then, ayun, pipila ka lang doon. Pagkapila mo doon, ready mo na yung mga hahanapin. Kasi hahanapin talaga sa yan doon. Then, merong doon sa mga desk, may mga mag-aasikaso, mag-a-assist sa'yo. Then, yung pagka-type nila, yun, konting-konti lang, saglit lang, hindi ka aabot ng halos matatagalan ka lang dahil sa pila. Kaya mas maganda daw, pupunta ka ng mas maaga para mas mabilis kang maayos ang maiprocess ang iyong OEC. Makukuha mo rin naman agad. Then guys, yung pagka naayos na, so hindi ka nila bibigyan ng hard copy guys, bibigyan ka nila ng soft copy. So, kukunin nila yung cellphone mo, pipicturean lang nila yung iyong OEC. So, ikaw lang bahala magpa-print out. So, yun, take note take note, hindi ka nila bibigyan ng hard copy. So, soft copy lang bibigyan nila, pipicturean lang nila gamit ng cellphone mo. Then, ikaw nang bahalang mag-print out. Kung gusto mo dito ka sa Hong Kong, print out mo na. Or, mas better kung nasa Pilipinas ka na para wala ka ng kalimutan. Diba? Wala kang makalimutan. So, hindi na hassle yon. At least, pagka babalik ka ng Pilipinas, hindi ka nang magdudot o titingin pa sa cellphone mo, naka-ready na kagad siya sa papel mo dahil naka-print na, naka-ready na, diba? So, ayun lang. Yun lang, ganun lang ka, very basic lang talaga. Yun, ready mo yung passport, verified contract mo, at saka yung visa mo, and then bibigyan ka nila ng papel, yun, ilalagay mo, susulatan mo lang yun, yung active email address, and kung kailan yung balik mo, ilalagay mo dito, at saka yung active mobile number na ginagamit mo dito sa Hong Kong, then yun, i-print out ka. Ganun lang kabilis guys, no? At saka walang doon, pag pumunta ka doon, wala silang cut off anytime. Kahit basta hanggang lang sila, hanggang 9 to 5 ng hapon. Ayun, 5 ng hapon siya. So, ayun, yung location, pagkatapos nito, nung pagsasalita ko dito, ayun, idudugtong ko rito yung location kung paano kayo pupunta rito by walk-in. Pupunta ng, ayun, ng Polo or OWA by walk-in dito sa Philippine Consulate, dito sa Admiralty. So, ayun lang guys. So, keep on watching guys.
So, may dalawang ano siya. So, dito tayo sa kabila. Ito yung Pinoy floor. Ito. Sa lang eh, 5,000 mahigit. Kanan po. Kung saan nakatulong tong video na to, guys. So, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel at saka click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kita updated sa aking mga video. At syempre, wag mo na rin kalimutang i-like tong at i-share tong video na to para syempre makatulong din tayo sa iba na hindi alam kung paano nga ba mag-process ng OEC dito sa Hong Kong. So, ilan guys, see you again to my another video and God bless and see you. Bye!